Subject-verb agreement. Subject-verb agreement. Subject-verb agreement. Sounds a little difficult? No, it's not. And it is never. Let us understand that more in this video. How are you doing? Kumusta? Welcome back to my channel. Let's learn English time with Teacher Aubrey. If you are new to my channel, I offer here free English learning lessons, activities, and other videos related to it. Kaya kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, hit the subscribe button below and also click the notification bell para lagi kang updated sa ating new videos. On our last video, itinuro ko sa inyo ang 8 tried and tested tips plus 1 bonus tip kung paano gumaling sa English. For the continuation, I am now going to teach you the simplest way. Yes, you heard it right. Ang pinakamadaling paraan para matutunan ang basic rule ng subject-verb agreement. Maybe the reason kaya hindi tayo gumagaling sa English ay dahil hindi natin alam ang pinakasimpleng paraan para bumuo ng simpleng pangungusap every time we will speak or write. Marahil ang iba ay nahihirapan o nalilito. Pero hindi yan dapat. Una sa lahat, huwag nating isiping mahirap dahil may mga madaling paraan upang ito ay matutunan. At yan ang ituturo ko sa inyo ngayon. Ano pang hinihintay ninyo? Simulan na natin! There are so many rules out there regarding subject-verb agreement in books, over the internet, or even some other videos. But since I am here to simplify this topic, we will come up with the basic rule of subject-verb agreement or SVA, which is applicable to all the other rules. Let's begin! Bago natin talakayin ang subject-verb agreement rule, alamin muna natin. Ano ba ang kahulugan ng subject? Ano ba ang kahulugan ng verb? Saan ba natin makikita ang subject? Saan ba natin makikita ang verb? Ano ang mga halimbawa ng subject? Ano ang mga halimbawa ng verb? At higit sa lahat, bakit sila mahalaga para gumaling ka sa English?
Mahusay, nahanap natin ang ating mga subject at ang ating mga verb. Bakit mahalagang pag-aralan ito sa ating mga pangungusap? Para makabuo tayo ng pangungusap, kailangan ng subject at ang verb. Kapag wala ang isa, hindi tayo makakabuo ng pangungusap. Maaari namang may subject at verb tayo sa ating pangungusap, subalit hindi naman tama ang pagkakagamit. Ngayon, iyan ang ating tatalakayin. Subject-verb agreement. From the name itself, the subject needs to agree with its verb o sa Filipino, kailangang magkasundo ang pinag-uusapan sa pangungusap at panaguri o kilos sa pangungusap sa aspeto ng bilang nito o number. So, if the subject is singular, the verb must also be singular. On the other hand, if the subject is plural, the verb must also be plural. Sa lahat ng pangungusap na gagawin ninyo, lagi lamang hanapin ang subject at verb. Dapat ay lagi silang pareho. Lagi silang dapat na nagkakasundo sa bilang. Tanungin mo lagi ang iyong sarili. Sino ang pinag-uusapan sa pangungusap? Singular ba siya? Kung oo, singular verb din ang gagamitin mo. Kung plural naman, plural verb ang dapat mong gamitin. Pasimplihin pa natin. Kapag sinabi nating singular, mula sa salitang ugat nito na single o isa lamang. Sa kabilang banda, kapag naman sinabing plural o plural form, ito ay dalawa o higit pa. Ganun kasimple. Singular, isa lamang. Plural, dalawa o higit pa. Simple, hindi ba? Lagi nating tandaan yan. Dahil nakabatay sa bilang ng subject natin kung singular ba ito o plural, ang gagamitin nating verb. Pero, paano mo malalamang singular o plural ang iyong subject? Paano mo rin gagawing singular o plural ang iyong verb? Pasimplihin natin. Kapag ang subject ay walang S o singular, ang verb natin ay dapat na may S para maging singular din. Magkabaliktad sila. Sa kabilang banda, kapag ang subject ay may S o plural, ang verb natin ay dapat na walang S. Magkabaliktad pa rin sila. Ulitin natin. Magkabaliktad ang subject at verb natin. Narito ang mga halimbawa. Bibigyan ko kayo ng tig-dalawang halimbawa para makumpara ninyo ang pagkakaiba ng singular sa plural. Simulan natin. For the first sentence, we have singular. Dog eats. Dog eats. Singular subject dog, walang S. Singular verb eats, may S. Dog eats. Second example, plural sentence. Dogs eat. Dogs eat. Plural subject dogs, may S. Plural verb eat, walang S. Dogs eat. Next example. For the singular sentence, we have the car stops. The car stops. Singular subject car, walang S. Singular verb stops, may S. The car stops. For the plural sentence, the cars stop. The cars stop. Plural subject cars, may S. Plural verb stop, walang S. For the third example, for the singular sentence, Lisa sings. Lisa sings. Singular subject Lisa, walang S o wala siyang kasama. Singular verb sings, may S. Lisa sings. For the plural sentence, Lisa and Lorena sing. Lisa and Lorena sing. For the plural subjects, we have Lisa and Lorena.
Dalawa sila at pinagtugtong sila gamit ang and. For our fourth example, for the singular sentence, the pupil answers the test. The pupil answers the test. Our singular subject, pupil, walang S. Our singular verb answers, may S. For the plural sentence, the pupils answer the test. The pupils answer the test. For the plural subject, we have pupils, may S. For the plural verb, pero tandaan, hindi ito aplikable sa lahat ng pagkakataon dahil mayroon tayong tinatawag na irregular nouns. Ulitin ko, irregular nouns, na para mabago ang bilang mula sa singular patungong plural, ay kailangan nating baguhin ang spelling. Tatalakayin ko yan sa susunod nating mga pag-aaral. Balikan natin itong ating mga halimbawa. Jog, jogs. Chair, chairs. Frog, frogs. Girl, girls. Child, children. Subukan niyong ulitin at gayahin niyo ako. Jog, jogs. Chair, chairs. Frog, frogs. Girl, girls. Child, children. Parang naiba sa huling halimbawa. Child, children. Itong huling halimbawa natin na child, kung mapapansin ninyo, hindi natin sinabing childs ang kanyang plural form. Bagkus, sinabi natin ay children. Bakit? Bakit hindi maaaring dagdagan lang ng S para maging plural ito? Dahil ito ay kabilang sa tinatawag nating irregular nouns na kailangang palitan ng spelling kapag babaguhin from singular form to its plural form, gaya ng sinabi ko kanina. Bibigyan ko pa kayo ng ilang mga halimbawa. Narito ang ilang pang mga halimbawa ng ating irregular nouns. Narito ang kanilang singular at plural form. Sabayan ninyo ako. Child, children. Child, children. Person, people. Person, people. Foot, feet. Foot, feet.
Mouse, mice. Mouse, mice. Tooth, teeth. Tooth, teeth. Man, man. Man, man. Woman, women. Woman, women. Erratum, errata. Erratum, errata. Ilan lamang iyan sa mga irregular nouns. Napakarami pang ibang halimbawa nito na dapat ay maging pamilyar kayo. Abangan niyo iyan sa susunod nating mga talakayan. Balikan na natin. Halimbawa, para sa ating singular subject na may singular verb, narito ang pangungusap. The dog barks. The dog barks. Ano ang napansin ninyo? Ang singular subject natin ay dog, walang S. Pero ang verb na ginamit natin ay barks, may S. Para sa ating plural subject na may plural verb, narito ang ating pangungusap. The dogs bark. The dogs bark. Ano ang napansin ninyo? Sa pangalawang pangungusap naman, the dogs bark, ang plural subject natin na dogs ay may S. Pero ang verb na ginamit na bark ay walang S. Narito ang table na ginawa ko para mas maunawaan ninyo. Singular subject, walang S. Plural subject, may S. Singular verb, may S. Plural verb, walang S. Singular subject, walang S. Singular verb, may S. Plural subject, may S. Plural verb, walang S. Bigyan natin ng mga halimbawa para sa singular subject na may singular verb. Number 1. The dog barks. The dog barks. Para sa plural subject na may plural verb, the dogs bark. The dogs bark. Ang singular subject natin na dog ay walang S, kaya ang singular verb nitong barks ay may S. Ang plural subject natin na dogs ay may S, kaya ang plural verb nito na bark ay walang S. Example number 2. The chair is comfortable. The chair is comfortable. Ang ating singular subject na chair ay walang S, kaya naman ang ating singular verb ay may S, which is. Para naman sa ating plural subject, mayroon tayong chairs na mayroong S na ginamitan ng plural verb na are, which is walang S. Sa second example sentence natin ay gumamit tayo ng is at are. Marahil magtataka kayo, hindi ito kahalintulad ng ibang verb na nagpapakita ng kilos. Verb pa rin ang tawag natin dito. Ngunit tinatawag itong linking verbs na ginagamit para pagdugtungin ang subject at adjective o complement na tumutukoy sa subject. Kung saan kapag singular subject is ang ginagamit, may S pa rin. Kapag naman plural subject, are ang ginagamit, walang S. Bibigyan ko pa kayo ng ilang mga halimbawa. The room is hot. The rooms are hot. Sa ating unang pangungusap, ang subject ay room, which is singular. Kaya ang ginamit nating linking verb ay is. Sa pangalawang pangungusap, ang ating subject ay rooms, which is plural o marami. Kaya ang ginamit nating linking verb ay are. The learner is prudent.
The learners are prudent. Sa ating unang pangungusap, ang ating subject ay learner. Ito ay singular o isa lamang, kaya ang ginamit nating linking verb ay is. Sa ikalawa naman, ang ating subject ay learners. Ito ay marami o plural, kaya ang ginamit nating linking verb ay are. Next example. Anna is the coach. Anna and Frey are the coaches. Para sa ating unang pangungusap, ang ating pinag-uusapan o subject ay si Anna. Ilan si Anna? Isa. Kaya ito ay singular. Kaya naman ang ginamit nating linking verb ay is. Sa ikalawang pangungusap, ang ating pinag-uusapan ay sina Anna and Frey. Ilan sila? Plural. Dahil sila ay dalawa. Kaya naman ang ginamit nating linking verb ay plural, which is are. For our next examples, the TV show is entertaining. The TV shows are entertaining. Para sa unang pangungusap, ang ating pinag-uusapan ay singular, which is TV show. Kaya naman ang ginamit nating linking verb ay singular, which is. Para sa ikalawang pangungusap, ang ating pinag-uusapan o subject ay plural, which is TV shows o maraming TV show. Kaya naman ang ating linking verb ay plural, which is are. And for the last example, para sa ating last example, the computer is useful. The computers are useful. Para sa ating unang pangungusap, ang ating subject ay computer. Ito ay isa lamang o singular. Kaya ginamitan natin ang singular linking verb na is. At para sa ikalawang halimbawa, ang ating subject o pinag-uusapan ay marami o plural, which is computers. Kaya ang ating linking verb ay plural din, which is are. Iyan ang mga halimbawa natin na ginagamitan ng linking verbs na is at are. Tandaan, kapag singular ang subject, is ang gagamitin. Kapag naman plural ang subject, are ang gagamitin. Balikan natin ang iba pa nating mga halimbawa. Singular subject with singular verb. Frog hops. Plural subject with plural verb. Frogs hop. For the singular subject with singular verb, the subject is frog. Walang S. Kaya ang verb niya ay singular din, mayroong S. For the plural subject with plural verb, frogs hop. Ang ating subject ay frogs, marami, kaya may S. Dahil marami.
And for the plural verb, we used the verb smell. Walang S. Ulitin natin. The dog barks. The dogs bark. The chair is comfortable. The chairs are comfortable. Frog hops. Frogs hop. The girl is smart. The girls are smart. The flower smells good. The flowers smell good. Marami na ba kayong natutunan? Kung oo, huwag ninyong kalimutan na i-subscribe ang ating channel, hit the subscribe button below and also the notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating videos. Let's continue. Let us review. Subject-verb agreement basic rule. The subject needs to agree with its verb o sa Filipino, kailangang magkasundo ang pinag-uusapan sa pangungusap at panaguri o kilos sa pangungusap sa aspeto ng bilang. So, if the subject is singular, the verb must also be singular. On the other hand, if the subject is plural, the verb must also be plural. Kapag ang subject ay walang S o singular, ang verb natin ay dapat na may S. Para maging singular din, magkabaliktad sila. Sa kabilang banda, kapag ang subject natin ay may S o plural, ang verb natin ay dapat na walang S. Magkabaliktad pa rin sila. Nais kong ipabatid sa inyong lahat na itong pinalakay ko sa video na ito ay basic rule lamang sa subject-verb agreement na aplikable sa iba pang rules na mayroon tayo. Part 1 pa lamang ito. Sa part 2 ng ating video na ito ay tatalakayin ko na ang iba pang detalye o 20 rules pa ng subject-verb agreement. Pero huwag niyong kalilimutan ito dahil gagamitin niyo ito sa 20 other rules ng ating topic. Para malaman natin kung naunawaan ninyo ang ginawa nating talakayan, may inihanda akong 5-item quiz para sa inyo. Maaari ninyong ilagay sa ating comment section below ang inyong mga sagot. Para malaman ko rin kung anong naging marka ninyo. Simulan na natin! For the short quiz, number 1. Mrs. Cruz teaches her pupils well. Mrs. Cruz teaches her pupils well. Number 2. The grade 6 pupils loves to sing the songs. The grade 6 pupils loves to sing the songs. Number 3. The coach explains the techniques in singing. The coach explains the techniques in singing. Number 4. My parents owns a small piggery. My parents owns a small piggery. And number 5. Andre plays basketball with his father. Andre plays basketball with his father. Let's know the answer. For number 1, Mrs. Cruz is singular. So the answer is teaches. Number 1, teaches. For number 2, the subject grade 6 pupils or pupils is plural. So, the answer is love. Number 2, love. For number 3, the
pagsanay o maaari ninyong ulitin itong aking video para mas ma-master ninyo. Abangan din ninyo ang second part ng lesson na ito kung saan tatalakayin ko ng mas detalyado ang ating 20 subject-verb agreement rules. Ilalagay ko ang link sa ating description box ng aking unang Learning English vlog para mas guided kayo. That's all for today, dear learners. If you learned something from this video, give it a thumbs up. And if you're not yet subscribed to my channel, that's the biggest mistake you are making in your English. The red button is below. Please smash it. Subscribe to my channel. I am looking forward to see you on our next Learning English Time with Teacher Aubrey. Laging tandaan,